Alam mo siguro kung type A, B o O ka, pero may isang maliit na simbolo sa dulo ng titik na iyon na may dalang mas madilim at mas misteryosong lihim. Iyon ay ang plus o minus sign. Habang 85% ng sangkatauhan ay may plus sign na ipinagmamalaki ang dugong nag-uugnay sa kanila sa ating mga ninunong primate, ang natitirang 15% naman ay may taglay na misteryosong biological na puwang. Sila ang mga taong may Rh negative na dugo. Walang antigens, walang bakas. Tinatawag ito ng iba na dugong bughaw. Ang iba naman na nagbubulungan sa madidilim na sulok ng internet ay tinatawag itong dugo ng mga alien. Ano nga bang totoo? Isa ka bang random na mutation o apo ng mga bisitang nanggaling sa mga bituin? 1. Katahimikan ng rhesus monkey. Para maunawaan kung bakit napakakakaiba ng Rh negative, kailangan nating bumalik sa taong 1937. Noong natuklasan ng mga siyentipiko ang isang uri ng protina sa dugo ng mga matsing na rhesus, napagtanto nilang karamihan sa mga tao ay mayroon din nito. Kung mayroon kang proteinang ito, ikaw ay Rh positive. Mayroon kang sinaunang koneksyon sa genetics, isang kawing sa ebolusyon na nag-uugnay sa iyo sa mga rhesus monkey at sa iba pang bahagi ng kaharian ng mga primate. Iyon ang batas ng daigdig. Iyon ang normal. Pero kung ikaw ay Rh negative, ang kawing na iyon ay naputol. Ang dugo mo ay tumatangging magkaroon ng proteinang ito. Sa aspetong biolohikal, isa kang outsider. At ang tanong na nagpapagulo sa isip ng mga siyentipiko sa loob ng halos isang siglo ay, kung tayong lahat ay nagmula sa iisang ninuno, bakit tinatanggihan ng katawan mo ang bahaging ito ng iyong pinagmulan? Bakit lumika ang kalikasan ng dugo na pwedeng pumatay sa sarili nitong anak? Dito na nagsisimulang magsalubong ang siyensya at ang mga alamat. 2. Ang sumpa ng ina at ang mga batang asul. Ito ang pinakamabigat na patunay ng iyong pagkakaiba. Sa kalikasan, walang ibang hayop kung saan ang katawan ng ina ay itinuturing na kaaway ang sarili niyang fetus. Maliban na lang kung ikaw ay isang Rh negative na babaeng nagdadalang tao ng isang Rh positive na sanggol. Ang dugo mo ay masyadong pulo, masyadong kulang sa mga kakaibang elemento. Kaya kapag nakatagpo nito ang dugo ng sanggol na may Rh positive, magsisimula ang isang war alarm sa iyong immune system. Ituturing ng iyong katawan ang buhay na lumalaki sa loob mo bilang isang dayuhang mananakop na parang isang virus o bakterya. Gagawa ito ng mga antibodies para atakihin at sirain ang mga red blood cell ng fetus. Bago pa naimbento ng modernong medisina ang turok na rogam, milyon-milyong ina ang dumaan sa tahimik na trahedya. Ang mga sanggol na isinisilang na kulay ube ang balat o tinatawag na blue babies ay biktima ng digmaang biologikal na ito. Bakit hinayaan ng ebolusyon na manatili ang ganitong mekanismo ng self-destruction? Ang isang linyang biolohikal na may tendensyang ubusin ang sarili nitong lahi ay dapat sanang naglaho na libu-libong taon na ang nakalilipas. Pero hindi. Nandito ka pa rin. Bumubuo ng 15% ng populasyon. Isang bilang na sapat na para patunayan na may nakatagong lakas na nagpapanatili sa dugong ito. 3. Ang dugong bughaw ng mga royalty sa Europa. Bago pa man kumalat ang mga chismis tungkol sa mga alien sa internet, naitala na sa kasaysayan na ang Rh negative ay may kaugnayan sa kapangyarihan. Madalas tawaging dugong bughaw, blue blood ang mga aristokrata. Bagamat ang terminong ito ay orihinal na tumutukoy sa maputlang balat, nakitang-kita ang asul na mga ugat dahil hindi sila nagtatrabaho sa ilalim ng araw, hindi maikakaila ang pagkakapareho nito sa genetics. Napakataas ng porsyento ng grupong Rh negative sa mga pamilya ng royalty sa Europa. Ang Reyna Victoria at ang mga trahedya ng hemophilia sa kanyang lahi ay madalas mapagkamalan. Pero sa katotohanan, ang pagiging bihirang negative na dugo ay laging naroroon sa kanilang genealogy.
Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang pagpapakasal sa loob ng pamilya ng mga royalty ay hindi lang para protektahan ang yaman, kundi isang likas na instingto para protektahan ang kanilang dugo. Dahil kung ang isang Rh-negative na ina ay magpapakasal sa isang Rh-negative na ama, magiging ligtas ang sanggol. Walang magaganap na labanan sa immune system. Posible kayang ang dugong bughaw ay hindi lang isang metapora? Posible kayang ito ay isang desperadong hakbang ng mga sinaunang elite para mapanatili ang isang katangiang genetic na itinuturing nilang mas nakataas? 4. Ang teorya tungkol sa mga Diyos, Anunnaki at ang mga mula sa bituin. At dito na tayo papasok sa gray area ng mga pinaka-nakakaaliw na conspiracy theory. Kung hindi tayo ganap na nagmula sa mga primate ng daigdig, nasaan ang nawawalang bahagi ng gene? O kaya, sino ang nakialam dito? Ang mga naniniwala sa teorya ng ancient astronauts ay naniniwalang ang Rh-negative ay bakas ng isang pag-edit sa gene noong unang panahon. Binabanggit nila ang mga sinaunang Sumerian at ang mga Diyos na Anunnaki na sinasabing pumunta sa daigdig at nakipag-crossbreed sa mga tao para lumikha ng isang bagong lahi ng mga alipin o pinuno. Simple lang ang kanilang argumento. Hindi mo pwedeng paghaluin ang dalawang species na masyadong magkaiba ng walang problema. Ang mule, halo ng kabayo at asno, ay baog. At ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng Rh na ina at Rh plus na anak ang mismong ebidensya ng isang hindi perpektong paghalo ng dalawang magkaibang species, ang tao ng daigdig at ang iba pa. Marami ring taong may Rh-negative na dugo ang nag-uulat na pakiramdam nila ay hindi sila kabilang sa lugar na ito. Madalas silang may mga kakaibang katangian, mas mababang temperatura ng katawan kaysa sa normal, mababang blood pressure, sensitibo sa liwanag at init, at naniniwala ang ilan na may mas mataas silang IQ o mas matalas na kutob. Bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng siyensya, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng kapwa ay isang psikolohikal na katotohanan na ibinabahagi ng libo-libong Rh-negative na tao sa mga forum araw-araw. 5. Ang katotohanan ng siyensya, mutation o adaptasyon? Pero isang tabi muna natin ng mga alien sa isang tabi. Ano nga bang sinasabi ng opisyal na siyensya? Naniniwala ang mga geneticist na ang Rh-negative ay hindi regalo mula sa kalawakan, kundi isang random mutation na nangyari noong nakalipas na 35,000 taon sa Europa. Sa madaling salita, lumitaw ito ng pinakamarami sa mga taong Basque, isang sinaunang pangkat na naninirahan sa hangganan ng Espanya at Pransya. Isang misteryo sa antropolohiya ang mga Basque. Ang kanilang wika ay hindi katulad ng kahit anong wika sa Europa at halos 1/3 ng kanilang populasyon ay may Rh-negative na dugo, ang pinakamataas na porsyento sa buong mundo. Bakit nananatili ang mutation na ito? Isang kawili-wiling teorya sa siyensya ang nagsasabing nakakatulong ang Rh-negative para labanan ang ilang uri ng sinaunang parasite o virus. Maaring ito ay toxoplasmosis, isang uri ng parasite na nakakapagpabago ng ugali na madalas makuha sa mga pusa. Sinasabi ng ilang pag-aral na ang mga taong Rh-negative ay may kakaibang immune response na humahadlang sa pagmamanipula ng mga pathogen na umaatake sa utak. Maaring ang kawalan ng Rh antigen ay hindi isang error, kundi isang invisible shield. Pinanatili ng kalikasan ang dugong ito dahil nakatulong ito sa sangkatauhan na makaligtas sa isang pandemyang nakalimutan na sa nakaraan. 6. Ang pasanin ng kadalisayan, O-negative. Sa mundo ng mga may minus sign, ang O-negative ang hari na walang korona. Nabanggit na natin sila bilang mga tahimik na bayani sa nakaraang video, pero tingnan natin ng mas malalim ang kanilang biolohikal na pangungulila. Kung ikaw ay O-negative, ang dugo mo ay itinuturing na pinakapuro sa buong planeta. Walang antigen A, walang antigen B, walang Rh antigen. Napakalinis nito, kaya pwedeng dumaloy sa ugat ng kahit sino, mula sa mga matatanda hanggang sa mga sanggol na premature, nang walang anumang paglaban ng katawan. Pero ang pagiging mapagbigay na ito ay isang sumpa.
kaya mong magligtas ng 8 billion tao, pero kulang sa 7% lang ng populasyon ang pwedeng magligtas sa'yo. Sa isang pandaigdigang sakuna, ang mga may O-negative na dugo ang magiging pinakamahalagang yaman, ang pinakahahanapin, pero sila rin ang mga taong pinakabulnerable. Marami sa aming mga manonood ang nagkomento na nakakaramdam sila ng espiritual na responsibilidad dahil sa dugong ito. Nagdo-donate sila ng dugo hindi lang dahil sa kabutihan, kundi dahil sa isang utos na nakasulat sa kanilang genetic code. Sila ang mga tagapangalaga ng buhay. 7. Komunidad ng mga may lihim na dugo. Ngayon, wala pang alien na susundo sa'yo, pero ang mga taong RH negative ay nagkakahanap-hanap na. Mula sa mga espesyal na blood donation club hanggang sa mga online forum, ibinabahagi nila ang mga kwento ng kanilang pagiging sensitibo, ang mga muntik ng mamatay sa emergency room dahil sa kakulangan ng reserbang dugo, at ang kakaibang pakiramdam kapag tumitingin sa mga bituin. Kung ang pinagmulan mo man ay mula sa isang random genetic mutation ng mga Basque o isang pamana ng isang nakalimutang Diyos na Anunnaki, may isang bagay na sigurado. Bihira ang dugo mo. Sinisira nito ang mga karaniwang batas ng biyolohiya. Hinahamon nito ang pagkakaisa ng ina at anak. At sa isang mundong sinusubukang gawing pare-pareho ang lahat, ang dugo mo ay isang matigas na paalala na ang pagkakaiba ay laging nananalaytay sa mga ugat ng sangkatauhan. Hindi ka error. Isa kang espesyal na variable ng kalikasan. Kaya mayroon ka bang misteryosong minus sign na ito sa iyong medical record? Nakakaramdam ka ba ng mga kakaibang kutob o mababang temperatura ng katawan na mahirap ipaliwanag ng siyensya? O baka naman type O positive ka na tinitingnan ng mga RH negative ng may kuryosidad? Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa iyong blood type at anumang kakaibang karanasan na naranasan mo. Kung gusto mo pang tumuklas ng mas maraming kamangangang bagay na kinakatakutang pasukin ng iba, pindutin na ang subscribe button ngayon. At kung nakapindot ka na ng subscribe, welcome home!